Okay. So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kung si Presidente Bongbong Marcos nga po ngayon, busy-busy sa ASEAN Summit para po i-promote ang ating bansa, si Sara Duterte naman po ngayon nagwawala o nagkakalat po ngayon sa Singapore. Alam niyo ba sinasabi natin dito mga kababayan, no? Bawal po talaga mag-rally sa Singapore. Di ba? Ito yung sinabi ko kanina sa intro eh. Kasi po, ang alam ko talaga kasi pag ganyang mga bagay, matagal mawala sa memory ko yan eh. Naalala ko nga po, no, mayroong isang documentary yung ABS-CBN noon na tayo po, mga 1990s pa ata yun eh, nung napanood ko yun, no? Na tayo po ay kinikriticize din po ng Singapore. Kasi daw po, no, masyado daw po tayong mademokrasya. Napakadelikado daw po talaga sa isang bansa na pinagbibigyan mo ng pagkakataon na magsalita yung mga taong walang alam sa politika. Tama nga, di ba? Parang mga DDS. Tingnan nyo puro sila salita, hindi naman pala nila naintindihan kung paano tumatakbo ang politika. Hanggang droga-droga lang po talaga sila. No? So, ayun nga yung point natin dito. So, bawal po mag-rally sa Singapore pag political rally. Kasi nga raw po, ang usapin daw po ng politika, para po sa mga politician lang. Okay? So, ngayon, alam nang bawal mag-rally, ang ginawa ni Sara, nagpa-rally sa Singapore. Oh, ito yan, no? VP Sara meets Filipino community in Singapore. Oh, di ba? Ayan siya, oh. May putok nga daw to, sabi. Oh, Vice President Sara Duterte is the guest of honor to attend the anniversary celebration of Seeing Philippine Events. Kita nyo, di ba? And Service and LPC. Alam nyo mga kababayan, anong point natin dito? In the first place, hindi naman po public service yung ginawa ni Sara dito eh. Tumulong ba si Sara sa mga OFW po natin sa Singapore? Tinulungan niya ba? Wala naman, di ba? So anong intention niya dyan? Political rally po yan. Puta, buti nga, hindi kayo hinuli eh. Tuwa kayo mga DDS. Alam nyo, nakapunta na kayo Singapore, tanga pa rin kayo. Pero totoo lang, in the first place, tingnan ninyo kung maalala nyo po yung nangyari po sa Qatar. Di ba sa Middle East po mga kababayan, bawal po talaga rally doon. Nakatatlong bansa ako sa Middle East. Tatlo, alam ko tatlo, oo. Bawal po rally doon. Political rally bawal doon. Yung mag-union nga bawal doon eh. Kunwari, meron kayong trabaho, tapos nag-rally kayo dahil sa trabaho, bawal din po yun. O yung nangyari sa Qatar. Sabi ng isang bobong OFW party list ba yun? Na sila daw po ay hinuli, hindi dahil sa nag-rally sila. Sila daw po ay hinuli kasi nga daw po, habang nagpipicture daw po sila, nahagip daw po yung pulis. Mga kababayan, ako po nagtrabaho po sa Saudi. Mas maigpit po sa Saudi kumpara sa Qatar. Saudi po mga kababayan, nangyari din po sa amin yon. Nagpipicture-picture kami, hindi namin alam, pulis pa rin sa likod namin. Nahagip po ng camera. Alam niyo ginawa sa amin? Hindi naman kami hinuli. Hindi kami hinuli. Pinabura lang yung picture. O ngayon, nung hinuli yung mga OFW sa Qatar, dahil nag-rally sila, may nagawa ba si Sara? Wala rin nagawa si Sara. Ang tumulong sa kanila din, si PBBM din, yung presidente. Actually, tanga talaga itong mga DDS na to, no? Buti sana kung Amerika yan, walang problema, mag-rally kayo, di ba? Sabi dito, no? The official was seen the videos of Duterte supporters posted on Facebook. According to one post, sabi dito, no? Vice President Sara Duterte joined with Robin Padilla, Vic Rodriguez, Jimmy Bundok, Ivy Hinlo, o yung mga talunan, no? All of whom run senators under former Rodrigo Duterte, Partido Demokratiko, Lakas ng Bayan. So, kasama pa si Robin. No. So ngayon, bago po pumunta si Sara Duterte sa Singapore, nag-advisory na po yung Philippine Embassy sa Singapore. Kasi alam nila na talaga political rally po yung mangyayari. Ito nabalita ito no October 14, 2025. Isang linggo bago pumunta si Sara kasi mga po
Natunugan na po ng embassy ng Pilipinas sa Singapore na pupunta si Sara. So sabi nga po ng embahada ng Pilipinas sa Singapore, importation of foreign political related activities is Importation of foreign political related activities in Singapore is prohibited. Ayun yun eh. Puta, ipapahamak mo yung mga kababayan natin Pilipino. Buti sana kung ikaw yung uhulihin eh. Hindi ka naman uhulihin dito, vice presidente ka eh. Ang uhulihin dito yung mga kawawa nating OFW, mga DDS na uto-uto. Tignan nyo naman ha, pati po embahada ng Pilipinas sa Singapore, natakot sa ginawa ni Sara. Nagbigay sila ng advisory na bawal yung gagawin ninyo. Importation of foreign political related activities. Ang ginawa ba ni Sara doon po sa Singapore? Political activities ba yun? Oo. Ano ba ginawa niya doon? Kaya nga di napuno eh kasi nag-advisory nga po yung Philippine Embassy. Pinaliwanag pa nga nila yan eh. The Philippine Embassy reminds all Filipino citizens that conduct of any lahat, kahit ano, political related activities in Singapore is prohibited, bawal. Foreigners visiting, working, or living in Singapore should not use Singapore as a platform to further their political causes. All foreign nationals must strictly abide by Singapore law and rules that regulate political activities in public places, which include but are not limited to the following. Alam nyo ganyan kabobo mga DDS eh. Alam na nilang bawal, binidyo pa nila. Di ba? Bawal na nga, binidyo nyo pa. Kaya nga, ito nagparinig si Sara dito eh. Merong part sa Singapore, ito sinabi niya Ano nyo to? Saan ba yun? Ito ba yun? Ito ata yun. Hindi. Ito ba yun? Ito ata yun. Sige. Ay, hindi pala. Sorry. Kaya nga si Sara nagparinig doon sa Singapore. So ito sabi niya nga, Tingnan nyo. Hinuli! Dahil tayo po dahil hindi tayo hinuli! Dahil Kita mo, di ba sinabi niya na pasalamat tayo sa gobyerno ng Singapore kasi di tayo hinuli. Sabay tingin doon sa mga advisor niya. Ano ba, sabit ba yun? Sabit ba yung sinabi ko? Ayun naman. Nakatas pa yung kamay mo, bawon ng putok mo, walang yaka. dahil hindi tayo hinuli! Hindi niya hinuli! Kumukha ko si Fiona! Dahil tayo po ay mga law-abiding visitors and residents of Singapore. Maraming salamat po sa pamahalaan ng Singapore. Mga kababayan, Isipin nyo lang ha, ganyang klase magsalita, iharap ninyo sa ASEAN. Di ba kayo nahiya? Puta, nakakahiya tayo. Ganyang klaseng tao, gagawin yung presidente, iharap ninyo sa ASEAN. Maraming salamat ng baho putok ko. Di ba nakakaya tayo? Walang yan na to. Mga DDS kayo, mga tanga talaga kayo. Tignan nyo naman. Tatas-taas pa ng kilikila. Kala mo naman, sabi nilang nila, may putok ka daw sabi nila yun. Nang ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilya. Di ba? Political to mga kababayan, para sa bayan, para sa Diyos. Political to po ito. Bawal sa Singapore to. Kaya mga kababayan, nakita po talaga natin na intention talaga ni Sara kung ba't siya lumalabas-labas sa bansa para po maghahanda ito sa 2028 elections.
Wala namang public service na nangyari po dyan eh. O, hindi, meron pala. Oo. May public service pala nangyari dito. Kumanta pala siya. Tinan nyo ha. Ang awkward nito. Na totoo lang. Napaka-awkward nito. Tinan nyo to. I still lodged in my head. Some blonde gave me nightmares. I think that she's still in my bed. Ayun ang magagawa natin dito, no? Ito maganda kapag si Sara po pumunta ng ng ASEAN, pag siya naging presidente, ganyan gawin niya. Pumunta siya ng Bon Jovi. Ganyan to, no? Ito yung mga bagay na hindi mo na dapat ginawa. Proud ka pa. Hindi man lang babaw talaga ng mga DDS. Babaw. Walang alam sa music. I dream about movies they won't make of me when I'm dead. Uy, sige na, magbasa na pa. Proverbs! Proverbs! I wanna lay you down a bed of roses for tonight. Napansin niyo. Bon Jovi. Si Arnold Lopez ha. Kaya ka. Ay, Arnold Lopez ha. Just as cold as the Putok. Tagay lang yan. roses. Let you down. Parang Fiona singing no? Off the bed of roses. Ay, mo na lang. Pawis na kilikili. Wala lang, masaya sila sa ganyan. Okay lang, napakababaw talaga nila. O, di ba? Si PBB magaling di ba? Mag-trumpet, magaling mag-gitara, di ba? Yung mga ganun dapat yung mga talent. Dito, babasahin na nga lang, mali pa. Taas kamay pa, hindi naiya sa putok niya. Para saan ba yan? Ewan ko. Di ko talaga alam kung para saan yun. So, masaya na po yung mga DDS po sa ganyang klaseng mga mga ginagawa po ni Sara. Para sa kanila, ganyan na po yung presidential material para sa kanila. Well, kung gusto talaga ng mga DDS tsaka ng sambayan ng Pilipino na maging presidente po yan, ito tayo magagawa. Abangan na lang natin, di ba? So, pero by the way, ang point natin dito, nilagay po ni Sara Duterte hindi sa kahihiyan Actually, nakakahiya ng ginawa niya. Alam na natin yan. Pero nilagay po ni Sara Duterte sa kapahamakan yung mga kababayan po nating OFW na mag-conduct nga po siya dyan ng isang rally sa Singapore, na which is bawal. Tapos ang ending, kapag sila po hinuli, ang sisisihin na naman yung presidente kapag hindi na naman ito inasikaso. Doon talaga, di ba? So, yan, so mga kababayan, so kayo po, nung masabi nyo nga po dito, sa ginawa pong katarantaduhan ni Sara. Yan. So, comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Oo nga, totoo, yung kampanya yan Kahit anong klaseng palusot ni Sara Duterte dito, kampanya po yung ginawa niya na yan. Tama, Kanta-kanta. Di ba? So, comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan pa Steve Replay. So, pa-like, pa-subscribe. Hindi na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay? So, next topic tayo. Okay?